Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong. Mas gugustuhin na po namin matawag na tambaloslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Ngunit hindi anya nag-abala ang House spokesperson na konsultahin ang House conferees bago maglabas ng mga malisyosong pahayag. Dadagan ang Balita News Update. Alright, welcome back mga kabaitan, magandang buhay. Nagbabalik na naman ho ang inyong lingkod. Dito lamang ho sa inyong pinagkakatiwalaang YouTube channel, ang munting bahay ng Danagan Balita Reaction Video News Update. So ngayon po mga kabaitan, pag-uusapan naman ho natin itong si Attorney Au Castro Malacanang vlogger. At ito namang si Princess Abante na anak ni Banal na Aso na talagang tinisod ho ni Senador Estrada, Jingoy Estrada, dahil sa kanyang kasinungalingan. Dahil sa kanyang walang, kumbaga, bago pa lang dyan sa Senado, nagpapanggap na matalino at marunong. Ngayon, payaw siya dito kay Senator Jingoy Estrada. Sabi pa niya dito na mas mainam nang tawagin si Martin Romualdez na tambaluslos kaysa tatawagin na isang magnanakaw. So, ibig sabihin ho nun mga kabalitaan, klarong-klaro na ho na hinusgahan na ho nila si Inday Sara Duterte. So, bibigyan ho natin yan, bibigwasan ho natin yan itong si Princess Abante. Kabago-bago pa lang dyan sa kamera, tinubuan na agad ng napakahabang sungay mga kabalitaan. Sa Malacanang, meron ho tayo dyan reyna ng kasinungalingan. Ngayon, meron ho tayong reynang maritesan dyan sa mayabang kapulungan. Kasi mahilig pala itong maritesan itong si Princess Abante. Dahil kung ano-ano mga pinagsasabi niya, mali-mali naman ho. Dito ho, tinisod ho siya dito ni Senador Jingoy Estrada, mga kabalitaan. Yusek, magandang umaga po. Meron lang concerns coming from some members of the House of Representatives, particularly Representative Chua, na although nag-convene na yung impeachment court, merong ilang mga senator judges na lantaran na nagpapakita ng suporta sa defendant na si Vice President Sara Duterte, particularly Senators Amy Marcos and Robin Hood Padilla. What do you think of this? My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag kayo... Parang natulala siya bigla. My opinion? Parang napalunok yata sa dito ng laway mga kapitan dahil hindi niya sukat akalain na ito ay may tanong ho ng isang reporter dyan at media ng TV5 at malamang hindi ho ito handa mga kabalitaan. Ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Okay, so dito ho tayo mga kapitan. Bibigwasan ho natin itong reyna ng kasinungalingan ho. So, sa nakikita ho natin, kasi pumunta ho sila dyan sa Malaysia at doon nga nagpapakita ng suporta itong si Senadors Padilla at Marcos. Ngayon, pinuna ho nila dito at ito'y kanilang napansin ho. So, napapansin ho nila ito pero hindi ho nila napapansin mga kabitaan na klaro naman ho na bias din ho ang mga tunggulisistang pumirma sa impeachment. Kumbaga, hindi ho ito talaga naayon sa batas. Yung impeachment nito dahil nga sa kanilang pansariling interest, sa kanilang kagustuhan na masipa ho si Inday Sara Duterte. Hindi niya ho dito mga kabalitaan na mapupuna dahil nga po kakampi nga sila. Kung sabihin natin na nagpapakita ng suporta, naturalmente ho, hayag naman ho talaga na itong si Senador Marcos at Robin Padilla ay talagang baka Duterte ho yan mga kabalitaan. Kasi nga kung sabihin natin na hindi maging bias, paano yung HUAD committee? Paano yung House of Representatives?
na alam at nakikita naman talaga natin na pinagkakaisan ho dyan si Inday Sara Duterte. Porket may nagpakita na ho ng taga-suporta, sasabihin na bias na agad. Hindi naman siguro kasi nga naniniwala din sila at karapatan ho nila mga kapitan na maging tapat ho sa kanilang pagkatao na walang plastikan dito. Kahit magkakaroon na ho tayo ng impeachment trial sa Senado, alam nyo na kung saan mapupunta yung boto ho namin. Dito talaga kay Inday Sara Duterte. Doon mo unahin ang mayabang kapulungan. Kasi nga, inuhusgahan na nga nila mga kabalitaan itong si Inday Sara Duterte. Kung ba't ko ba nasabi mga kabalitaan? Ito, panoorin natin itong isang walang kwentang Magandang araw naglalaki po yung sa mata. ating mga kababayan. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos-los dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng hanapbuhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambalos-los kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Okay, so stop po tayo dito mga kabaitan. Itong talagang itong si Princess ay nagpapakita lang ho sa kanyang katangahan mga kabalitaan. Nagpapakita lang ho siya sa kanyang kawalang alam kung ano po bang ibig sabihin ng tambaloslos. Kasi nga, tinawag daw si Tamba dito na tambaloslos dahil di umano mga kabaitan sa kanyang pagtulong ho sa kapwa nating Pilipino. Kaysa daw sa magnanakaw, tawaging magnanakaw. So, sa sinasabi niyang tawaging magnanakaw, dito pa lang, hinuhusgahan na ho nila si Inday Sara Duterte. At sinasabi dito na nilulusta yung pera sa mga ilang araw lang, yung milyon na salapi na tinutukoy nila dito. At sinabi niya dito, tinawag na tambaluslos itong si Tamba dahil nga po ay namimigay ng tulong sa ating kababayan. In which mali po yung ibig sabihin ng tambaluslos na yan mga kabalitaan. Ito nagpapatunay lang na walang kwentang utak ito at walang kalam-alam. Sana nagsalita siya, mag-research ka muna kasi kung anong ibig sabihin ng tambaluslos. Ang tambaluslos ho kasi mga kabalitaan ay isang mapaglinlang na tao. Bubudulin niya yung tao para siya ay paniniwalaan. Yun po yung ibig sabihin napakalaking nakikita nyo ba yung sa AMP na video, yung lumalabas na AI? Na lumalaki yung bibig? Gumagano siya tapos kumakain siya ng pera. Yun po yung si tambaluslos. Yun po ang ibig sabihin ng tambaluslos. Hindi ho na tinatawag siyang tambaluslos dahil tumutulong ho siya sa taong bayan. Mali po yung interpretasyon nyo sa tambaluslos. Salitang Bisaya ho yan. Dialekto ho namin yan. Ibig sabihin nun, mapaglinglang na tao at traidor na tao, ultimo sarili nito ay wala na, kinakain na. Pati mga ibang kaluluwa kinakain na nito mga kabalitaan. Yun po para matandaan, para malaman mo, Princess, nakakaya, nalaki pa namang mga mata mo dyan. Magpasa ka, mag-research ka bago ka magbigay ng iyong sinusulat na pahayag. Nagbabasa ka na nga lang, hindi mo pa iniisip na tama ba kaya itong sinasabi kong tambaluslos. Kahit na tinatawag sa tambaluslos, okay lang sa pamimigay ng pera kaysa sa tatawagin siyang kawatan mga kabalitaan. So, tinutukoy niya dito si Inday Sara Duterte. Kung sabihin man natin na bias yung mga taga-suporta ni VP Sara dyan sa Senado, bias ito sa impeachment ni Inday Sara Duterte dahil hinuhusgahan na nga nila Tapos sasabihin nyo, dahil ito ay nakasaad sa konstitusyon, kailangan managot kasi may akusasyon. Ginamit nyo kasi yung batas na yan para kayo ay may sakatuparan yung inyong gusto na ma-impeach ni Sara Duterte na wala namang ginawang paglulusta at pagnanakaw sa pera. Yung amo mong si tambaluslos, ano bang kaso niya sa Amerika? Ayon pa niya sa Sugan Tusasot, limpak-limpak na salapi, nakamaleta pang dolyares mga kabalitaan na natanggap niya sa isang company na mula sa Japan mga kabalitaan. At ito ay nasa parang may document yata pinalabas itong sa Sugando mga kabaitaan. Yun ang totoong magnanakaw. Yung amo mong si Tamba. At ikaw rin, wala ka rin pagkakaiba sa ama mong banal na aso. Kaya hinay-hinay ka sa mga sinasabi mo dahil nagpapakita ka lang sa iyong ka-ignorante. Palakpakan natin. Ignorante pala tong si O tingnan yung mata nito mga kabaitaan. Kung beauty lang yung pag-uusapan, ay walang-wala ho to ni Sara Duterte mga kabaitaan. Tingnan mo lang mukha nito. Mas maganda pa nga mga badyaw dito mga kabaitaan kaysa pagmumukha nitong hinampak na itong walang kwenta dyan. Hinair ho ito ni Tamba para maging attack dog rin ito.
Ginaya ho nila itong si Au Castro, mga kabalitaan. Huwag naman ganon, mag-isip-isip ka. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng tambaluslos. Yung tambaluslos ay isang mapaglinlang na tao para siya ipapaniwalaan. Kung baga, in other words, traidor ho na tao, mga kabitan. Saan na ba yung pera ng Maharlika Funds? Yung 70 billion, kung hindi ako nagkamali, mula ho sa DBP at sa Land Bank of the Philippines. Ano naman nangyari sa GAA natin? Diba yung ayuda, yung AKAP, saan ba napunta? Malamang ho, hindi ho naubos yun na pinamimigay ho nila sa taong bayan dahil pili lang ho yun. Yung tira ay kickbacks na ho yun, mga kabalitaan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda... Ngayon, lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang tanong, may ebidensya ba kayo na inilipat sa bank account ni Sara Duterte yung sinasabi niyong 125 million pesos? Hindi nyo nga may presenta sa pagdinig na yan. Wala nga kayong napala. Sa sobrang katangahan nyo dyan sa House of Retaliations, minamadali nyo yung impeachment ni Sara Duterte na labag naman sa konstitusyon natin. Kaya ano nangyari? Hulilat kayo. Talagang kinontra kayo sa mga senador natin. Kasi nga, sa sobrang dami nyong nagpapanggap na mga matatalino, ay nagiging ob-ob kayo lahat sa ginawa nyo hakbang sa pag-impeach nyo kay Inday Sara Duterte. Yun po ang mahirap po. Pag ang tao kasi, mga kabitaan, na mapagpanggap na siya ay matalino, sigurado na ho yan, mga kabitaan, wala ho itong patutunguhang maganda. Gaya ho nitong babaeng to, mga kabitaan, napakawalang kwenta to. Pumunta lang dyan sa House of Retaliation, nagiging tagapagsalita, pero hindi ho siya tagapagsalita ho para ho sa in favor sa mamamayang Pilipino. Ginamit ho at nagpagamit ho ito dahil sa pangako rin siguro na kakalabanin si Inday Sara Duterte. Hindi ho nila kaya si Inday Sara Duterte. Kaya nga si Tatay Digong dinala ho nila sa dahig dahil kung legalidad ang pagbabasihan, hindi ho nila kakayanin si Tatay Digong. Natatandaan nyo ba? Maroon nyo ba yung nakaraang hearing dyan sa House of Retaliations? Di ba? Makita mo, walang-wala ho talaga silang kalaban-laban ni Tatay Digong Duterte. Pinagtatawanan lang ho sila. Ano nangyari ngayon? Wala. Nagpapaano sila? Nagpapa-risback sila. Humihingi sila ng tulong sa tawag nito, sa ICC. Nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker. Ito malamang preparation na to sa 2028 presidential election. Talagang bubuduli na naman ho nila yung taong bayan, mga kabitaan, sa mga salitang ito. Alam na ho natin na hindi ho mangyayari yan. Makikinig lang ho yung taong bayan at alam na ho kung anong katotohanan dyan, mga kabalitaan. Ito propaganda na ito nila para ho sa darating na 2028 presidential elections. At kung sasabihin nila na binulsa yung pera, ilatag nyo, pakita nyo. Kasi sasabihin nyo hindi sumasagot si Inday Sara, walang liquidations, walang breakdown. Ay hindi naman ho talaga karapat-dapat na si Inday Sara ay sumagot ho dyan sa House of Retaliation dahil alam naman ho ni Inday Sara na talo ho siya dyan. Hindi ho kayo fair dyan. Hinusgahan nyo na yung tao. Paano pa siya magpapaliwanag sa inyo na nanguhusga na kayo gaya sa sinasabi nitong budlat na ito, mga kabalitaan? Tingnan nyo, inusgahan na, nilusta yung pera, ibinulsa daw, inilipat daw sa bank account. Kaninong bank account? Kay Inday Sara Duterte? Hindi nyo nga na ipakita ho yan Kasi nakikita talaga natin, kahit i-deny pa nila, sasabihin pa nila na ito yung nakasaad sa ating konstitusyon na kailangan managot si Inday Sara Duterte. Mananagot ho siya. Huwag kayo mag-alala. Mananagot ho siya kung yun po ay ginawa niya. Hindi nyo gawa-gawa yung akusasyon. Kaso gawa-gawa nyo yung akusasyon. Paano ba managot si Inday Sara Duterte? Kung talagang totoo yung akusasyon nyo sa kanya, hindi na ho magtatagal yung impeachment na yan. Noong una pa, wala na convicted na ho yan si Inday Sara. Kaso matatalino yung mga senador. Hindi ho gaya sa inyo na sunod-sunuran kayo ni Tamba. Labas dila pa. Kasi gusto nang matikman yung napaka-mahal na inumin, mga kabalita. At gusto nang maamoy ang talagang amoy ng mahiwagang puting subre. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginastos sa loob lamang ng iilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. Ayun, yun ang sinasabi ko. Walang paliwanag, walang breakdown, ginastos lang daw sa mga ilang araw lang. So, bibigyan ko lang po kayo ng idea. Kaya ho nagastos yan ni Inday Sara ng mga 11 days lang yung 125 million dahil bawal po ho yan, mga kabitaan, na mananatili ho sa opisina ni Inday Sara Duterte yung confidential funds. Kailangan i-release ho yan. Paano ba nangyaring 11 days lang? Kasi nga, huli na ho nila inirelease yung pera sa office ni Inday Sara Duterte. Walang magagawa si Inday Sara Duterte.
So, nire-release nyo. At well-documented ho yun lahat, mga kabitan. Tapos sasabihin, walang pagpapaliwanag. Paano ko nga ba magpapaliwanag si Inday Sara Duterte dyan sa inyo? Na hinusgahan na nga eh. Ha? Sinabihan nyo na nga na nilusta yung pera. Sa bibig mo palang budlat, alam mo naman yung ibig mo sabihin na hinusgahan mo na si Inday Sara Duterte. At sino pa ba ang may lakas loob na magpapaliwanag dyan sa House of Retaliation? O hindi ibig sabihin na hindi nagsasalita si Inday Sara Duterte, tahimik lang dahil alam niya ang kanyang ginagawa. At hindi ibig sabihin na siya ay takot at guilty sa inyong mga akusasyon. At handa ho siyang umarap sa impeachment, mga kabalitaan. At handa ho siyang sagutin ito dahil ang mga pangyayari ho itong mga kabalitaan, alam naman ho na pamumulitika lang. Alam na, may summons na nga si Inday Sara Duterte. O sasagutin niya, hindi siya magtatago. Kasi nga, kailanman, hindi nangyari sa mga Duterte yan, nga kung may mga problema ay magtatago ito. Kaya nga malakas yung kanilang loob, matapang ho yung mga Duterte dahil sila ay nasa tamang paninindigan. Kaso nga lang, pinagkakaisahan nyo dahil puro at parehas ho kayong mga tambalos-los dyan sa mayabang kapulungan at lalo na yung tinatawag nating buhaya na kung saan ay talagang nanganganak, sobrang dami nyo na dyan sa mayabang kapulungan. Naghahanda ng legal team ni Vice President Sara Duterte para sagutin ang summon mula sa impeachment court. Si VP Sara naman confident na malalagpasan niya ang mga isyong ibinabato sa kanya. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na magko-comply siya sa writ of summons na ipinadala ng Senate Impeachment Court. Sa isang panayam matapos niya magbigay ng speech sa Independence Day celebration sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng bise na nakatutok na ang kanyang legal team sa pagsagot dito. Pag-usapan namin yan ng ating Bureau of Defense Council at pinag-usapan na din ang mayon yung paano din na gagawin yung pagkukulari sa sunrise narrative to Senate. Formal na inihain ng Senate Impeachment Court ang writ of summons para kay VP Sara nitong June 11 na kinumpirma rin ng kanyang tanggapan. Nakapaloob dito ang 7 articles of impeachment kay VP Sara. Binigyan din ang bise ng 10 days from receipt para sagutin ang summons. Samantala, may pahayag din ang bise tungkol sa kanyang impeachment. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. Dagdag pa ng bise, naniniwala raw siya na makakamit din nila ang hustisya, kasabay daw ng pagkapanalo nila sa laban ng impeachment. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. Kalayaan, kinabukasan, yung ating KKK, kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. Maipapanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Nakauwi na si VP Sara sa Pilipinas ngayong araw matapos ang kanyang Independence Day event sa Kuala Lumpur, Malaysia. 5:43 a.m. lumapag sa NAIA ang Philippine Airlines Flight PR530 sakay ang bise na kinumpirma ng kanyang tanggapan. Nakatakda namang pumunta si VP Sara sa Davao ngayong June 16 para sa Pasidungog Awarding Ceremony. Malaki ang at stake kapag katuluyang na-convict ng Senate Impeachment Court si VP Sara dahil matatanggal lang naman siya sa pagiging bise at magkaka-permanent ban from public office. Pero paulit-ulit nagiit ng kanyang defense team, nakahanda silang harapin lahat ng akusasyon laban sa bise. Ano na? Princess Abante, budlat. Ano na budlat? Nakahanda. Di kalibre yung legal team ni VP Sara Duterte, kaya huwag mong ismulin. Kaya nga kayo,
sa kaka-small nyo kay Inday Sara Duterte, pahiya kayo sa naging resulta ngayon dyan sa Senado. Pinapabalik sa inyo o nanindigan pa kayo na walang mali, walang defects ho itong impeachment, yung articles of impeachment ninyo. So, para lang talaga matuloy yung impeachment. Well, tuloy na ho yan kasi nga kaming mga Pilipino na taga-suporta ni Inday Sara at si VP Sara pati sa kanyang legal team ay handa na rin naharapin ho yan. At takam na ho kami. Malalasapan yung tagumpay ho laban kay VP Sara Duterte sa impeachment ninyong isinampa dyan sa Senado. Kaya nga itong si Senator Jingo Estrada, inis na inis sa'yo dahil sa iyong katangahan, inis na inis sa'yo dahil sa iyong kaubuhan. Nagsasalita ka nang na walang pag-aaral, bigla nyo nang binanatan yung Senado at sinasabing parang sinabihan nyo na rin na walang kwentang mga senador dahil yung batas na ano nga ba yun, yung pagpapataas ng sahod, yung wage hike bill, sinabihan nyo pa yung senador ay talagang binabaliwala lang. Ha? The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. Ito, nagtataka ho ako. Sila ay tagapaglingkod ng kanilang simbahan, ano? Pero ba't ba ho talagang yung utak nila ay napakahudas? O di ba kaya siguro lang dahil may pera ho sa simbahan nila? Dahil dyan sila kumikita, mga kabalitaan? Hindi ko lang mawari talaga, no? Kasi karamihan sa mga nakilala kong mga tawag nito, yung mga, lalo na sa local government unit na may mga simbahan tapos naging official ho sila, napakaba ito. At ayaw ho talaga ng gulo. Nakikita natin itong si Senador Villanueva, kung saan po yung tama, doon ho siya, straightforward ho siya, straight to the point ho ito si Villanueva. Hindi ho siya nangangaway. Although, ang pagdebate dyan sa Senado, naturalmente, kasi nga, trabaho nila yan, na didepensahan kung anong dapat depensahan, anong kailangan gawin para magkakaintindihan. Pero ito ay talagang makikita nating paninira lang ho talaga. Maliban ho na sinisiraan nila si Inday Sara Duterte, lalo nitong pumasok na rin itong si Reyna ng Maritesan dyan sa House of Retaliation. Ngayon, pinuna naman ho nila yung Senado at pinamumukha ho nila nitong babaeng to na mga sinungaling itong Senado. Kaya itong si Senator Jingo Estrada talagang pinutakti ho siya dito at tinisod ho siya na parang kuto. Ginanon ba? Tinisod na parang kuto dahil nga sa kanyang kaubuhan, katangahan, hindi nag-research, kahit ano-ano pang mga pinagsasabi niya ho dito, mga kabalitaan. Panoorin natin ang galit ni Senator Jingo Estrada. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Tinawag na sinungaling ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada si Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives. Ito ay matapos sabihin ni Abante na pinatay ng Senado ang 200 peso wage hike bill na ipinasa ng Kamara ilang araw bago magtapos ang 19th Congress. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. Imagine niyo po, mga kabitan, talagang mahilig lang talaga itong manghusgaho sila. Dapat, kung alam pala, ito kasi yan. Kung sa tingin ho nila na hindi ho sila makikipag-usap nakikipag-usap ang senador, ang Senado sa kanila, dapat ni isa man lang doon sa Senado ay kinuntak ho nila at nakiusap. Bakit ayaw niyo po ba makipag-usap sa amin? Kasi itong wage hike bill na ito ay kailangan ho sa mamamayan. Tapos ito, nagbibigay ng konklusyon agad na hindi pa nga nila narinig yung side ng Senado, ay sinasabing pinatay na. Hinuhusgahan na ho yung mga senador patungkol sa usaping wage hike bill, mga kabalitaan. Tingnan niyo po yung katangahan ho nito. Di ba? Talagang mas lalong nagkakagulo sila tuloy dahil nga itong sa babaeng to. Magulo na nga dyan sa House of Retaliation nung wala pa itong budlat na ito. Mas lalo hong gumulo dahil naandyan ho at kung ano-ano na ho ang mga pinagsasabi ho ng babaeng ito. So mas lalong hindi ho magkakaintindihan dahil inuunahan na ho kasi nitong babaeng to, hinuhusgahan niya na. Nagpapagitang gilas nito eh. Wala talaga itong pagkaiba sa kanyang amang banal na aso, mga kabalitaan. O tingnan mo. Nabuisit si Senator Jingo Estrada, hindi, nakatikim mo siya. Hindi ka nag-aaral eh.
Napakasinungaling mong babae ka, kabago-bago mo pa lang dyan, hindi ka mag-research, nagputakti ka na ng kahit ano, nagsasalita ka na ng kahit ano-ano dyan. This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. Paliwanag ni Estrada, noong nakaraang taon pa na ipasa sa Senado ang legislated wage hike bill. Ngunit nitong nakaraang linggo lang ito pumasa sa Kamara kung kailan gipit na sa oras upang magsagawa ng bicameral conference. Yun pala. Kaya nga, dapat nagtanong at tumawag. Ano bang gagawin nun natin, Senado? Patapos na kami, mag-i-end na yung session nun namin, mag-break na kami. Ano ba? Kaka-approve lang pala, tapos sasabihin na iniwanan na nila, pinatay na ng mga senador itong wage hike bill. Sino bang tanga ho dito? Itong babae, di ba? Tapos babalik ta rin pa, sisiraan pa yung Senado sa kanilang kabalastugan dyan sa House of Retaliation. Conference committee meeting para pag-usapan ng magkaibang bersyon ng dalawang kapulungan. Una-una, yung spokesperson ng House, si Princess Abante, she should do a lot of research first before opening her mouth. Una-una, sinabi niya the Senate killed the wage hike, the legislated wage hike. That is not true. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. How can we do that? Tutol din si Estrada na i-adapt ang bersyon ng Kamara na 200 pisong aumento. Halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Para naman kay Senate President Francis Chis Escudero, ang pahayag na ito ng Kamara ay isang karaniwang halimbawa ng pagpapasa ng pananagutan. Nauna na rin itong kinwestiyon kung bakit kung kailan huli na ay saka ipapasa at sasabihin na dinidelay ng Senado na wala ng oras para pag-usapan at pag-aralan ng magkaibang bersyon. Talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Sinagot naman ni Senador Joel Villanueva ang issue na ayaw umanong makipag-usap ng Senado. Aniya, hinikayat niya ang House Conferees na i-adapt ang 100 pesos na bersyon ng Senado sa gitna ng limitadong oras na nalalabi para pag-usapan nila ang issue. Ngunit hindi anya nag-abala ang House spokesperson na konsultahin ang House Conferees bago maglabas ng mga malisyosong pahayag. Paliwanag ni Senador Villanueva, kasama niya si Senador Escudero na nakipag-usap sa mga House Conferees at muling inihayag ang kanyang apila na tinanggap pa ng mga miyembro ng Kamara. Ngunit sa halip na aksyonan ng apila ng Senador, sinabi ni Villanueva na ipinadala nila ang kopya ng aprobadong bersyon ng Kamara isang araw bago ang huling sesyon ng Senado. Lubang ikinadismaya naman ni Senador Juan Miguel Mix Zubiri ang bigong pagpapasa ng wage hike bill para sa mga manggagawang Pilipino. Nagulat pa ito nang matanggal ang kanyang pangalan sa mga lalahok sa BICAM para sa naturang panukala bilang siya ang principal author at co-sponsor ng 100 pesos wage hike bill sa Senado. So for the record, tumayo po ako at nag-insist na maisama po ako sa BICAM bilang author at co-sponsor. I had to take the floor just to be heard. It was only after I spoke at nagsalita po ako doon na thankfully isinama nila ako sa BICAM. Pero kahit na nakasama ako, wala pa rin nangyaring BICAM meeting. Kahit isa, wala. Muli namang binigyan diin ng Malacanang na hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang dagdag sahod. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mayroon lamang mga proseso na dapat sundin para sa pagbibigay ng aumento sa mga manggagawa. Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Nangako naman ng ilang senador na muling ihahain ang panukalang dagdag sahod para sa mga manggagawang Pilipino sa pagbubukas ng susunod na Kongreso. Ayun ang problema ho dyan. Basta ho, putak ng putak, hindi nag-aaral, walang pinagbabasihan, ang nangyayari ho, ganon, gulo. Kaya itong si Budlat ho, nagdudulot lang ho talaga to ng pagkakagulo ho ng House of Retaliation at ng Senado. Talagang wala silang pagkakaiba ni Awaw Castro, mga kabalitaan. Ang nangyari, kaguluhan tuloy ang resulta sa ginawa ho nila, mga kabalitaan. So ito pa lang, kabago-bago pa, palpak na yung trabaho kung ano-ano pa ang inakusa nila sa Senado na hindi naman pala totoo. Kaya ikaw, Abante, mag-aral ka muna, abogada ka pa naman na walang kwenta. Akala ko marunong at magaling to. Kung anong sinubo, kinain at inilunok agad.
Yun ho yung attitude pala itong si Budlat Abante, mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po ang video ito, huwag kalimutan ho mag-subscribe, pindutin ang notification bell, buksan niyo na po yan para hindi ho tayo magurgor at tuloy-tuloy ho tayo sa ating paglalahad ng mga impormasyon at balitaan. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at suggestion. Share niyo po ito mga kabitan, tapusin niyo po ang video sa inyong panonood. Kaya kung nais po maging exclusive member ho dito sa ating munting bahay, pindutin niyo na po ang join button dyan sa baba. Gaya na lang nila ni Boss Romeo de los Reyes at Ma'am Rosana Concepcion at Elijah TV, mga kabalitaan. Mami Rose, lalo na ho si Boss Tobias at yung mga Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Maraming salamat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam sa inyong lahat at saludo pa rin ho tayo sa ating mga makabagong bayani ating bansa, ang Overseas Filipino Workers. Maraming salamat ho. And of course, ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands, mabuhay ho kayong lahat. Sa ating pagbabalik mamaya sa mga karagdagang impormasyon at balitaan dito lamang ho, panatiling tumutok lagi sa ating munting bahay. Kabisayan ng Mindanao, Luzon, saan mang lupalop nating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para sa ating lahat. Kaya ako po'y magpapaalam na, to God be the glory. Mama, chip chip! Peace out!